masusing sinubaybayan at makailang beses na inisyuhan ng radio challenge ng Philippine Coast Guard Islander Aircraft ang namataang Chinese research vessel na Zhongjian Daizu sa layong 78.21 nautical miles silagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ito'y kaninang alas 8 ng umaga nitong Sabado. Ang nasabing Chinese research vessel ay namataan pang Martes, April 15 na tila hindi na ito umaalis sa kanyang kinalalagyan sa nasabing area malapit sa Itbayat, Batanes. Sa isang statement, iniulat ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na idineploy ni PCG Commandant Admiral Ronnie Helgaban ang PCG Islander 4177 sa may baybayin ng Batanes para i-monitor ang naturang Chinese research vessel. Sa ngayon, papunta na rin ang barkong BRP Malabrigo para magsalbing tagabantay ng nasabing research ship ng China. Tinangkaan niya ng crew ng PCG Islander na magpaabot ng radio communication sa barko ng China ng maraming beses, subalit wala itong tugon. Kaya minabuti na naman ito na ipadala ang Malabrigo para itaboy na ito palabas ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binigyan din ng PCG aviators sa kanilang radio challenge sa Chinese research vessel ang kawalan nito ng otoridad para magsagawa ng marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya malalaman naman ito sa oras na dumating ang BRP Malabrigo sa area kung saan nakahinto ang barkong Zhongjian Daizu at ito ay upang itaboy dahil sa kung hindi, mapipilitan ang mga crew ng nasabing barko ng Philippine Coast Guard na sitayin ito ng puwersahan. Ipinunto din ito na ang mga aktibidad ng barko ng China ay isang malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Pero sinabi na ng China sa pamamagitan ng kanilang mga state-owned media na walang karapatan ang Pilipinas na sitain ang nasabing research ship nila dahil nakapaloob ito sa freedom of navigation. Pero sa ulat, natatangkain ito ng mga otoridad ng Pilipinas para mapaalis lamang ang kanilang barko. Sinabi ng mga ito na dapat magdahan-dahan ang gobyerno ng Pilipinas sa mga desisyon nito dahil sa oras na magkaroon ng matinding konfrontasyon sa magkabilang panig at may mangyayaring masama sa mga crew na nasabing research ship, hindi magdadalawang isip ang China na mag-retaliate ito sa lahat ng pamamaraan. Maraming mga eksperto ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala dahil parang nagmamatigas na rin ang China sa patuloy na pangimasok nito sa mga karagatan na nasasakupan ng Pilipinas. Dapat di umano magkaroon ng lakas na loob ang gobyerno ng Pilipinas na magpataw ng kapalang mga parusa sa mga barko ng China na iligal ang pumapasok sa mga karagatan na nasasakupan ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa.